Hi dearies! Welcome back to Dear Diary, wherein pinag-uusapan natin dito not only business but real life and real stories ng mga taong nag-guest natin. And for today, I am very happy kasi meron tayong in-invite sa ating podcast sa Dear Diary ng isang taong sobrang lapit sa akin and sobrang happy pagka nakakasama natin siya. And today, i-welcome natin si Maxi or si Jaibot G. Jaibot G. Doon ba? Jaibot? Jaibot G. Jaibot G. Sweet nga lang ako eh. Kasi ang sweet-sweet mo lang mag-post. Ganyan lang ako. So sabi ko kanina, sabi ko, alam mo, pagdating ni Maxi, magiging iba yung energy. Sabi ko na eh, it's so diba? fun. Mababago yung ambience natin. Hello everybody! Hello Moonies! How are you? Ayan. Hi sa lahat ng camera. Charing. Hello sa lahat mga nanonood ng Mag-hi ka naman Dear sa kanila Diary. kasi napakadaming fans mo ang for sure manonood nito. Hello Moonies! Ayan. Nanonood ba kayo? May tawag ka ba sa mga fans mo? Maxi Babies. Maxi Babies. Ayan. Yes. Shout out naman kila Maxi Babies. Hello Maxi Babies! How are you? Are you feeling alright or feeling okay? Alright. Charing. Okay. So, ayan. Anyway, Maxi, thank you so much ha sa pagpunta Thank dito. you. Diyos ko, Mari, alam mo yan. First time ka namin ma-interview and right now, recently napanood ko yung mga podcast mo. Kaya sabi ko, kailangan natin ma-interview si Maxi. Kasi grabe talaga yung challenges and mga pinagdadaanan. Diba? Tas, yes. dami kong challenges, pero ito pa rin ako. Ang ganda pa din. Pretty. Di tayo papapekto. Totoo. Sobrang pretty pa din. So, anyway, may tanong ako. Like, si Maxi kasi, kailan siya pinanganak? Si Maxi, Pinanganak totoong talaga. Max. Yung Maxi na drag. Maxi na drag. Si Maxi na drag was born noong 2011 sa Makati, Poblacion. Alas 7 ng gabi siya. Detalyado. So, ano yun? Talagang meron kang willingness? Gusto mo talaga, ina-idolize mo ba yung mga nagda-drag? Hindi siya drag. Hindi ko pa ina-idolize yung mga drag doon. Ang mga ina-idolize ko that time sila, Beyonce, Donna Summers, Diana Ross, mga divas. Yes. Mariah Carey. Sabi ko, habang pinapanood ng papa ko yung mga ganong concert, kasi mahilig yung tatay ko manood ng mga ganong concerts, sabi ko, gusto ko maging ganyan. Eh, napaka-imposible kasi lalaki ako. Correct. Tapos nung time na sumali ako ng amateur singing contest sa Makati, Poblacion, kailangan maging drag ka, magsusuot ka Singing ng pambabae contest. para makasali ka. So that day, sabi ko, oh my God, pwede pala siya. Eh yung tito ko, or tita ko, na transgender din, si Brenda, isa rin siyang showgirl. So hindi ko pa alam yung tawag na drag pala siya kasi dati ang mga term lang nila gaya-gaya. Impersonators, ganyan lang. So hindi ko alam na drag siya. Pero alam ko sa sarili ko na ayun na yung gusto ko. So simula nun sinabi ko yun sa tito ko na peram ako ng ganyang costume. Tinulungan niya ako makapasok sa drag industry. So nung 2011 siya na-born, si Max. Doon nag-pave way si Maxi. Corrected by Max. Pero before Maxi, there is Jaibot G. Jaibot G, yes. Oo. Kasi napanood ko sa sa kay Kuya Will. Correct. Dati sumasali-sali ka na. At nakwento rin sa akin ni Elise na sabay kayo sa isang movie before, nag-extra din daw siya before and ikaw din daw na niya doon. So at what age ka nag-umpisang magtrabaho? Ang aga, hindi ko alam kasi nung bata ako, 3 years old, OA kung OA, pero yung 3 years old, sumasali na ako ng mga amateur singing contest. So tuloy-tuloy na yon. So talagang you love singing? Yes, I love performing. Pero wait, may tanong ako. At 3 years old, alam mong hindi ka lalaki? Like you're... Oo, alam ko na. Alam, bata pa lang, alam gay mo na na. ako. Gay Barbie? na. Pare. Barbie. So Barbie nilalaro mo nung bata ka? Mama ko bumibili ng Barbies, nag-dress up ako ng mga paper dolls. So, nung bata ka pa, supportive ng parents mo sa'yo? Sobra, yes. Oo, kasi sakto kasi Pride Month, no? So, magandang pag-usapan din yung about Pride Month kasi let's use also our platform to inform everyone. Ano nga ba yung Pride Month? Why are we celebrating Pride Month? Also the struggles of being gay. Correct. Or being tagged as LGBTQ. So, ang isa ko pang question, Maxi, nung bata ka, meron ka ba naging challenges sa buhay mo na parang nasabi mo na, sige na nga, maglalalaki na lang ako or magiging lalaki na lang ako? Actually, eto interesting tong story na to. Kasi
may kapatid akong transgender, si Angel. Si Angel, Diba? oo. Si Angel, ako, nung high school, umiinom ako ng mga pills. Oh. Umiinom ako ng pills, lumalaking kinemer ko. Oo, umiinom ako ng mga pills. Tapos parang nung 4th year ako, sabi ko, hindi ko siya bet. Kasi sumasakit yung yung Yes, nipples ko, oo. lumalaki yung boobs ko, tapos nanghihina yung mga muscle ko, ganyan-ganyan. So, sabi ko, parang that time naisip ko na hindi pala talaga sa akin ang pagta-transition. No. Sabi ko, sa kanya, kay Angel, siguro parehas tayong bakla, pero magkaiba tayong bakla. Oo, tama. So, eto na lang yung tatahakin ko. Ayun yung tahaking mo. Susuport na lang ako sa'yo. Simula nun, ako na lang bumibili ng mga pills. So, mas bata si Angel sa'yo, so ikaw yung panganay, yes. tama? Ako yung panganay, si Angel yung sumunod sa akin. So, kaming dalawa talaga yung kape. So, marami kami na pagkukwentuhan tungkol sa mga pagkabakla namin. Tama. May mga times kami na ako yung bumibili ng pills niya, ako yung bumibili ng mga damit niyang pambabae. As in, sinusupport ko na lang siya sa kuya. Kasi hindi sa akin yung pagta-transition. Tama. Meron bang mga tao na along the way of your, the whole exploring and experiencing new events in your life and growing as a gay, meron bang nangyari sa buhay niyo na may nang mock sa inyo or someone mocked you to the point na grabe na talaga yung pagmamak? Alam mo, Mari, madami. Until now, alam mo yan. Until now, yes. Marami pa rin mga homophobic. Simula nung bata ako, kasi meron akong grupo dati ng mga dancers, ang tawag sa amin, mga batang bakla. So every time na naglalakad kami sa mga kalye-kalye after dance contest, habang nag-rehearsal kami, after rehearsal, may mga nambabato sa amin ng mga basura. Grabe. Oo, kasi talaga. dahil bakla kayo. Oo. Tapos ang ingay kasi namin, alam mo ng mga bakla kapag nagsama-sama, ang ligali-gali, di ba? So, may nambabato sa amin ng basura, ganyan, mga Was it bato. hard for you growing up as a gay? No. No. Meron lang mga challenging na mga araw, pero hindi siya ganon kahirap sa amin. Kasi, magkakasama kaming lumaki ng mga kaibigan kong bakla. So, kung ano yung challenge ko today, challenge din nila. So, masaya namin kinakaharap yun. Meron kaming parang energy na yung mga negative situations, hinahanapan namin ng mga bagay-bagay kung paano namin mapapaganda at gumaan. Yes. Pinagtatawanan namin yung mga sarili, kahit nabugbog ka, ganun, pagtatawanan namin yung isa't isa para gumaan. No? Ayun, so... That's why I love also, ako, dami kong kaibigan gays, and super gaan pag may kaibigan kang bakla talaga. Oo. Pero, is it, in our generation today, is it still a taboo of being called as bakla? Is it an insult pa rin ba? Or it's the way of how people deliver it to you? Yes, it's the way how people will deliver it to you. Kasi Pero, meron, yes. Oo, kasi meron, mga sumasadyang laitin ka Totoo. using the word bakla. Totoo. Pero kasi now, ako, sa sarili ko, sa akin lang naman, parang ang bakla is a powerful word na for me. Pag tinawag akong bakla, feeling ko powerful ako. Correct. Kasi ang galing-galing magtrabaho ng mga bakla. That's true. I agree. Iba yung creative mind nila. Totoo, Sobra. totoo. Nang pumasok ako sa industry ng drug, sobra ako nabilib sa lahat ng mga bakla. As in, Sobrang creative diba? Sa talaga. drug industry pa lang, iba-iba yung diversity namin, yung differences, yung ideas, yung utak. So now, kapag tinawag kong bakla, for me, it's a powerful world and it's a compliment. Yes. And right now kasi nagdo-drug ka na, 'di ba? Yes. So, for how many years na you're doing drug and mas masaya ba siya ngayon na nandyan si Maxi o mas masaya nung time na nandun si J-Pot lang? Actually, nung nag-uumpisa pa lang ako sa industry, sa performing industry, sa entertainment industry, gustong-gusto ko na talaga yung parang madaming tao manonood sa akin. Ayun talaga lagi yun yung talaga fantasy. yung fantasy. Bata pa lang, yun talagang fantasy. Bata pa lang ako, kahit sa CR ako nagkakanta-kanta, ang ini-imagine ko, nasa stadium ako nagpo-perform. So ngayon na nangyayari na siya, sobrang mas masaya.
Totoo yan. Alam nyo, this is, Maxi is a testament of whatever you manifest in life, as long as you work hard on it, talagang mangyayari at mangyayari. Kasi since she was young, talagang minanifest niya na yan na one day, kakanta ako sa maraming tao. And she worked hard for it. Correct. And you earn where you are right now. Thank And you. nakita naman natin, sobrang dami naging challenges din sa buhay mo. And let's talk about being a breadwinner. Oh, So, okay. kasi kanina tinanong ko siya, are you a breadwinner? Angel daw and Maxi are providing for the family. So, being a breadwinner, kamusta naman? How is it? Ano lang, parang normal lang na sa amin. Kasi ever since naman, di ba, nag-aano na ako sa family ko. Tumutulong. Kasi sobrang dikit ko sa family ko. Sa bahay namin, magulo lang talaga. Kasi alam mo naman, puro bakla. May babae Oo, pa. Inanay yes. ko, talakitok din, bakla-bakla din. So, ang ingay-ingay ng bahay namin at close kami sa isa't isa. So, yung mag-provide kami sa family namin is very normal. Walang Yes. sumbatan na nagaganap, walang... And it's very fulfilling. Kapag nabilihan ko, Sarap. Oo. kapag nabilihan ko ng gusto ko, yung gusto yung kapatid ko, kapag nabibili ko yung luho nila, kung mga gusto nilang regalo, yung tatay ko, pag nabibilihan ko ng mga gusto niya, sobrang fulfilling kasi nagtatrabaho talaga ako para sa kanila. Can I just also add, no, na one of the reasons why you are successful right now, kasi you are really successful. I think one of the reasons na successful si Maxi right now, it's because your parents believed in you. Thank you. And Yes. that's one thing talaga na if you believe in your child, whatever it is career that she wants to pursue, she will be very successful. Correct. And natuwa ako kasi I have also friends na sila naman hirap tanggapin ng magulang na bakla sila. So meron pa akong friend, pulis yung tatay. Oh my God. So until now, di nagkikibuan, ganyan. And ang age niya nasa 30 plus na rin. And I can see the difference of having a supportive parent and also having a non-supportive parent. Kasi right now, ikaw sobrang successful. Pero, yeah, being a successful, no, in connection with what I'm saying about being successful, alam mo naman na successful ka right now. But, what's keeping you grounded? You know, I always look back from the video na nag-trending sa akin sa Will Time Big Time up until now na ganito na yung life ko. That time, sobrang hirap kong makakuha ng mga opportunities kasi nagpapapansin pa lang ako. Oh, yes. Marami pa akong kailangan patunayan. But iba yung ngayon So, lagi kong nilook back yung sarili ko na diyan ka lang galing. Tandaan mo, diyan ka lang galing. Kahit marami kang fans, huwag kang lalaki. Sobrang dami mong fans. Kailangan kasi, naniniwala ako na mas madami, mas masaya. Kapag mas madami akong fans, mas masaya ako, mas madami akong mapapatawa, mas madami akong ma-inspire na tao. So, ako, sa sarili ko, alam kong hindi talaga lalaki ulo ko kasi ganun yung mindset ko. And also, coming from someone din na nagsimula from the bottom, talagang iba yung satisfaction din na you're earning to give for your family, you're earning for yourself, nabibili mo na yung mga gusto mo. Dati, di ba, parang hindi natin mabili yung gusto natin, ganyan. At the same time, providing the needs of the ones that we really loved. Correct. So that's the purpose. Minsan, meron bang time na pagod ka na, pero the fire is there pa rin Parang nandun pa rin yung fire na I prayed for this moment and I will protect it at all costs. Madaming recently, meron akong mga guestings na sobra akong napapabilib ng self ko talaga. Sabi ko, oh my God, pangarap ko. Sabi ko, oh my God, pangarap ko lang to dati. Ngayon magpo-perform na ako dito. Totoo. Parang sabi ko, oh my God. May mga times na umiiyak ako alone bago ako tumungtong ng stage. Ngayon, lalo na ngayon June, kasi ang dami kong magagandang opportunities and stage na pinagpa-perform ngayon June. Dami nangyayari. So, every time bago talaga ako sumabak, naglalaan talaga ako ng time, nagsi-CR ako, nagre-restroom ako, nagdadasal talaga ako kay Lord. Sabi ko, thank you. Kahit sunod-sunod yung araw ng performance, Totoo. every day ako may ganap, every day hindi lang Every isa, day, may yes. dalawa akong ganap. Tama, oo. Pero hindi, parang feeling ko, hindi ako pagod Gusto ko pang sumalang Yeah, Gusto ko pang kumanta, gusto ko pang mag-perform. Lalo na kapag after ko mag-perform sa stage,
doon mo mapifeel na sobrang taas pa rin ang energy ko. Kaya yung mga team ko, si Bakla parang hindi napagod. Ganun. Sabi ko nga, iba talaga energy level mo eh. And that's God's grace. Sobra. Thankful ako na, ayun, nakilala kita, ang dami kong nakikilalang mga tao. Everyday I'm learning. Doon pa lang, na ako parang thankful na talaga ako. Kaya pag nagsisimba talaga ako. Minsan lang ako magsimba pero matagal talaga kasi iniiyak ko talaga sa kanya all as Sobrang buti niya. So, yan. So, in connection naman doon, isa kami sa mga brand endorsements mo na medyo nauna. Like, mga parang na-onboard ka namin just recently. Pero this is one of the first for the beauty and wellness. Yes. So, nung time na tinap ka namin, ano yung na-feel mo? Gusto ko lang din i-share sa kanila kasi hindi ko pa natatanong yan sa'yo. Hindi pa nga natin na-open. Sobrang sabi ko talaga sa manager ko, sure ba? Oo, sabi ko, sure ba talaga sila? Anong update? Ganyan-ganyan. Ako yung nangungulit sa manager ko. Sabi ko, kasi sobrang excited talaga ako. Kasi never pa ako nakapag-endorse ng mga gamot, ng pagpapagamot. Sabi ko, Ate Mahani, sino nagpatawag sa akin? Ganyan-ganyan. Sila yung Sabi ko, oh my God, totoo ba yun? Kasi first time ko talaga mag-i-endorse. Ako yung nangungulit. Sobrang excited ko. Sabi ko, hindi ko ito pababayaan. Gagalingan ko talaga dito. As in, kasi thank you talaga sa fortune. Oh, yes. Kami din, grateful kami. Kasi hindi rin namin ma-imagine na magkakaroon kami ng isang face that would represent the whole LGBTQI. And it's not just about representing it. It's showing real people behind these products, behind the brand. Correct. And it's you. It's the real you. That's why you are the face of Nighty Bright. Kasi you embody a hard work, being a breadwinner, and at the same time, you deserve rest. That's why Nighty Bright. Kaya pahinga, di ba? Kami na nag-offer sa'yo ng pahinga. Halika natulog na talaga. Halika natulog na talaga. Sobrang grateful ko and thankful talaga ako sa Newmon family talaga kasi binigyan ako ng opportunity. And thank you din sa mga nanonood, sa mga fans ko. And thank you din self kasi kung hindi mo ginalingan, wala ka dito. Kausap si Miss Jonah talaga. Okay. So, ayan. So, we will play a game. Okay, game. So, itong game na to, sasabihin mo kung I will tell you situations kung si Jayvot yun o si Maxi. Okay, sige. Okay, sige. Sige. So, masaya to. Go. let's say may tumawag sa iyong kaibigan, umiiyak. Sinong mag-a-advise? Si Jayvot o si Maxi? Si Maxi. Si Maxi? Oo, si Bakit? Maxi. Kasi parang mas straightforward ako pag si Maxi. Si Jayvot very caring. Oo nga. Alam niyo ba na first time ko na-meet si Maxi sa office, sobrang tahimik niya kasi Jayvot siya that time. May duality talaga. Totoo talaga. Iba talaga sila. Totoo. Pero I'm so happy kasi ang galing niya mag-switch ng like, wala siyang kino-conceal na whatever. But pagka naka-Maxi siya, she's a very fun, very high energetic person talaga. So, ayun. So, okay, next. May basher na nag-comment ng mean sa post mo. Are you Jayvot or Maxi? Maxi talaga. Pare, Maxi talaga. Carry ko talaga. Bakala, dito ka, gano'n. Bagay pagmukhaan ako, carry ko. Kasi pag naka-Jayvot ako, Diyos ko, hayaan mo na lang sila. Oo nga, very understanding ang atake. So, depende. Si Maxi kasi, correct, si Maxi, patole. Sino dyan? Yan. Okay. Okay. May nang bully or nang away sa kapatid mo. Are you Jayvot or Maxi? Ay, Jayvot ako dyan. Kapatid? Oo, Jayvot ako. Okay. Siyempre, hindi naman ako one-sided lang. Hindi ko pagtatanggol yung sarili ko. It's either kung mali siya o tama siya. Doon ako didepende sa mas sitwasyon. understanding the personality. Correct. Kailangan mas understanding tayo. Mamaya, si Angel pala yung nambully, tapos galit na galit ako, didihado tayo doon. Oo, diba? Tama. Correct. Okay, may kakilala ka or kaibigan na gustong mag-out, Jayvot or Maxi? Maxi. 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 Kasi, parang mas magaling sa advice si Maxi.
Kailangan niya makita yung gantong face eh. Para ma-convince. Para ma-convince, ma-inspire, Oo. gano'n. Alam mo, dapat tatanungin kita na parang anong feeling na hindi pa nag-out. Pero pala, since bata ka, Oo, hindi ako nag-out out ka na pala talaga. sa parents ko. Doon naman ako maswerte. Totoo. Naramdaman na lang nila. Okay. So, sa akin kasi, since Pride Month, and we represent also, kakampi kami ng mga LGBTQ, and we really appreciate everyone in this space. And sabi nga namin, that's why we creating a safe space for everyone. Very pure intentions ang New Moon to really create a space that you are welcome here. Correct. Ang ganda-ganda nga ng office mo. Yeah. Ang light-light. Di ba? Gusto mo rin mag-office doon. Correct. Gusto ko makatrabaho si Howie. Howie. In drag every day. Oo, mga drag queen yan, di ba? So, ayan. So, okay. Napakadami mong fans for over the years, and I think this is your peak talaga. This is your season. Ano naman yung masasabi mo or ano yung message mo sa dating si J-Bot? Like, batang J-Bot. Naku, ang dami kong gustong sabihin, pero ang pinaka-importante kong gustong sabihin sa kanya is wait for your perfect timing. Be patient. Lagi ka lang, lagi mong intindihin, pag-aralan, at lagi kang magdasal every day. Pag nangyari na yung, parang metamorphosis mo pa. Yes. Kapag yung wings mo nag-spread, pa-fly ka talaga ng high. Ganda To become nun. this beautiful face of New Moon. Ganon. Okay. Kasi, it's so inspiring also how you didn't give up. Kasi what if you give up? Diba? Paano kung nag-give up ka dati? Correct. There was a time ba in your life na parang sabi mo, ayoko na. Oo. Ano na lang ako, maghanap na lang ako ng work or ayoko na, pagod na ako. Nag-stop ako for a while. Oh. Yes. After Maxi, after noon, nagbinata yung boses ko. Oo, bakla. Bakit? Lumaki siya. Hard. So dati akong biritera na kahit anong taas ng mga kanta, dead ma ako. As in, kinakanta ko talaga all. Pero ang tawag doon, yung mga sa lalaki, ang tawag doon, Nagbinata ba yun? Poverty ba yun? Puberty. Puberty. Nag-puberty. Nag-puberty ako. Ibig sabihin, nung bata ka before adolescence, biritera, Mariah Carey, ganun. Kahit anong kanta talaga, mani sa akin. Tapos dumating yung time na parang nagbibirita na yung voice ko. Oh my God, di na ako makabirit. So nagpahinga muna ako for a while. Oh my God, depressed ako, ganyan-ganyan. So sabi ko, aral muna ako. Okay, aral muna ako. Tapos nung bumabalik-balik siya, kasi binocalize ko siya everyday. Oo. Bumabalik-balik na siya. Ratsada na ako ulit. Nagtrabaho na ako nun sa mga gay bars. Nagtrabaho ka? Oo, maaga ako nagtrabaho sa gay bars. So let's talk about your family naman. Like, ako kasi I'm very amazed how supportive your parents are. Yes. And may message ka ba sa mommy or daddy mo, sa nanay at tatay? Everyday nakakausap ko sila, everyday ko silang open ako sa kanila. Yes. Alam mo, every problem talaga na meron ako, sinasabi ko talaga sa kanila. Kasi kailangan ko ng payo from my parents. Kailangan ko kung paano nila ina-understand yung situation. Kailangan kong i-mindset yun galing sa mga experience. Experience diba? na, oo. So, lagi kong sinasabi sa kanila na huwag niyo akong pababayaan. Maraming salamat kasi lagi niyo akong ginagabayan sa lahat ng desisyon ko. Lagi kayong suportado sa lahat ng mga opportunities ko. At araw-araw ka nilang mahal. Napakalaking bagay mo. Nung lumipat ako ng bahay, sabi ng mama ko, hindi siya titira sa akin. Aba! Hindi na umuwi sa kami ng bahay. Nasa iyo na ulit. Ginong kanila ka lang. Oo, mahal ako ng parents ko. Actually, lahat naman kami magkakapatid. Tsaka yung nanay ko masinop. Talagang gagawin niya lahat ng mga gawaing bahay. Oo. Siya yung Very helpful siya sa ano. Oo, kaya sobrang akong natutuwa na meron akong parents na gano'n. At hindi ako mapapagod na ipagmalaki yun kasi sobrang swerte ko sa parents. Totoo. I love you, ma and pa. Gano'n. Yes. So, okay. Sa lahat naman na sumusuporta sa'yo, Maxi, ano ang message mo sa kanila? Uminom kayo ng Nighty Bright.
para relax kayo pag tulog nyo. Totoo. Totoong buhay yun. Totoo yun. Kasi alam mo, kapag ang kailangan nyong magbigay ng time for yourself to have a very, very good rest. Yes. Kasi napaka-challenging ng That's world. true. Totoong buhay lang. Totoo. Lumabas ka dyan, maglakad ka dyan, hindi pwedeng hindi iinit ulo mo, promise. Totoo. So, oo. Sa traffic, sa mga tao makakasalamuha mo, nakakapagod yon. Lalo na kapag yung utak yung gumagana. Nakakapagod yon. So, take a time and give yourself a rest. Uminom kayong ng Nighty Bright para maganda yung tulog nyo. Like me. Alam niyo yan, tuloy-tuloy yung... Ganda ni Maxi sa Correct. personal. Super. Ay, ako ba? Normal lang. Tuloy-tuloy yung mga ganap ko, pero maganda yung tulog ko. Totoo. Tapos sobrang fresh. So, okay. So, another one, last na to. So, this is us representing the pride and let people understand pride. So, what does pride means to you? Pride for me is not just a celebration. It is also a protest. No? Pinapakita ng ating komunidad kung paano tayo ka-diverse, kung paano yung differences natin, kung ano yung mga pinag-aaralan, kung ano yung mga napag-aralan na. That's why we are fighting for our rights. Not just for ourselves, for my community, but for all the people living in this world, living in the Philippines, especially dito sa Pilipinas na Yes. napaka-religious, maraming homophobic, no? We need to understand every person in this world kasi we are living here na hindi lang ikaw ang nabubuhay. Meron kang araw-araw na nakakasalamuha. Yes. At kailangan mo rin silang intindihin gaya ng pag-iintindi nila sa'yo. Yes. Yes. And we need also to understand each other and also to make the earth or our world a safer place for Correct. everyone. Kasi parang nagiging ngayon is, parang pagkabakla ka, they have something to say about that. Yes. It's like mocking you of being gay, but Yes, ma'am. it's actually best to respect everyone. Madami tayong pinagdadaanan sa buhay, madami tayong gustong ma-achieve sa buhay, and it's not because you are gay, you are entitled for a lesser achievements or goals. So, lahat tayo pantay-pantay. Until now, na na-experience ko pa rin. Kaya tama talaga yung mga sinasabi mo, Mari. Kasi na-experience ko pa rin siya recently talaga. Right? Oo. Imagine you are Maxi right now and you are still experiencing it. How much more yung mga batang bakla, yung mga gustong mag-out. Correct. It's a non-stop battle eh. That's why we really support Pride Month, we really support our friends from LGBTQ because we understand that not everyone has a privilege to explain themselves to everyone. Correct. Ito, gusto ko na lang sabihin sa mga tao na please protect and make the better place for our next generation. That's true. Hayaan na natin yung dati nating mindset na 19 kopong-kopong pang ganong mindset. Totoo. We are living na sa 2025. We have to open our minds and listen to all the people. Thank you so much, Maxi. Thank you, Mar. Thank you. It's very insightful talk with you. Ang sarap pakipagkwentuhan sa'yo. You are not showing not only courage, but you're showing the color, the true pride meaning. And right now, I also want to take advantage of saying this happy pride to everyone because you deserve the equal respect and the equal privilege that men and women are also experiencing. So thank you so much, Maxi. Thank you, Ms. And I Rona. hope you will still be courageous about your goals, about representing the pride flag, and also representing yung mga batang bakla. Yes, correct. Yes. Hindi ako mapapagod. Yeah, so thank you, everyone. Maxi. Yung bigay ko Salamat. flowers, Yes, madam. bigay Thank niya. you. Thank you. Thank Flower you. girl, no showing. Ay, how? Flower girl. Thank you, Newmon family. Thank you so much for watching our episode today. And right now, talagang we have an insightful talk with one of the LGBTQ front runner talaga. And I can really tell that we need to have a safer space for everyone, not only for men or women, but for everyone in this world. And this month represents the equality of all people, no matter what race you are, no matter what age you are,
are, no matter what your gender preference is. So thank you so much, dearies, and see you sa next episode ng Dear Diary.